nag-ingat sa kanyang pusong matapat ng salitang nagbubuhat sa poong Diyos ng liwanag sa tiyagay aning ganap, sa tiyagay aning ganap. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo." "Lahi kami ni Abraham," tugon nila, "at kailanman di kami naalipin ninuman. Paano mo masasabing palalayain kami?" Sumagot si Jesus, "Tandaan ninyo, alipin ng kasalanan ang lahat ng nagkakasala. Ang alipin ay hindi kabilang sa sambahayan sa habang panahon. Subalit, ang anak ay kabilang magpakailanman. Kapag kayo ay pinalaya ng anak, tunay nga kayong malaya. Nalalaman kong lahi kayo ni Abraham, kayon may pinagsisikapan ninyo akong patayin, sapagkat walang pitak sa inyong puso ang aral ko. Sinasabi ko ang aking nakita sa aking ama. Ginagawa naman ninyo ang inyong narinig sa inyong ama." Sumagot sila, "Si Abraham ang aming ama. Kung kayo'y mga anak ni Abraham, tularan ninyo ang kanyang ginawa," ani Jesus. "Ngunit pinagsisikapan ninyo akong patayin. Gayong sinasabi ko lamang ang katotohanang narinig ko sa Diyos. Hindi ganyan ang ginawa ni Abraham. Ang ginagawa ninyo ay tulad ng ginagawa ng inyong ama." "Hindi kami mga anak sa labas," tugon nila. "Ang Diyos ang aming ama." Sinabi ni Jesus, "Kung talagang ang Diyos ang inyong ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. At makinig. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. O pakibating katabi, magandang umaga. Gising na ba ang lahat? Medyo tulog pa yata yung ating commentator. Gising na po. Yeah. Magandang umaga po sa lahat ng nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan nagsisimba via online, at sa lahat ng nasa abroad. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Muli, nagbibilin si Jesus at nagpapahiwatig bago mangyari ang dapat mangyari. Ang sabi ni Jesus, "Kung patuloy kayong susunod sa aking aral, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral."
Ito po ang mga salitang iniiwan ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya. Ang patuloy na sumunod sa Kanyang aral. Muli, bago pa mangyari ang mangyayari, iniiwanan na ni Jesus ng bilin ang mga taong naniniwala sa Kanya bilang patunay kung paano makikilala ang isang tao bilang Kanyang alagad. Bilang Kanyang alagad. Naalala ko nung bata pa kami, kapag merong field trip, no? Nag-field trip po ba kayo nung mga bata kayo? May field trip na ba noon, di ba? Nag-field trip tayo, di ba? Pag field trip, no? Yung isang araw bago ang field trip, ano pong nararamdaman ninyo? Excited. No? Bakit kayo excited? Ha? Kasi naiisip nyo yung mangyayari, hindi po ba? No? Tapos, sasabihin pa bago umalis kung saan kayo pupunta. Di ba? Pupunta sa Manila Zoo. No? Nung araw, gano'n naman ang field trip. Di ba? Pupunta sa planetarium. Ganyan, di ba? No? Ngayon na lang naman ang field trip, parang iba, swimming. No? Bakit gano'n? No? Di ba? No? Dati educational, di ba? Pupunta sa National Museum. Ganyan, di ba? Excited ka. Kasi alam mo yung mangyayari. Tama? Napipicture mo, sa isip mo yung mangyayari. Ine-expect mo yung mangyayari. Bagamat hindi pa nangyayari. Tama? Excited ka eh. Ganon, di ba? O kaya pag birthday mo, no? Ini-imagine mo kung anong mangyayari, di ba? Kahit wala namang handa, sa isip mo, may handa. Di ba? Nakaka-excite yung ganon, di ba? Yung pag alam mo yung mangyayari at maganda ang mangyayari, maganda sa pakiramdam. Pero paano kung ang mangyayari ay hindi maganda? Masama. Ano kayang mararamdaman ninyo? Kung alam mong, eto na, alam mong mamamatay ka, sa isang linggo, pagdiriwang natin ang mga mahal na araw. Di po ba? Mahal na araw na, ha? Mahal na araw na next week. Pagdidiwang natin ang mga mahal na araw. At ano mangyayari sa mahal na araw kay Jesus? Bago mamatay, pahihirapan muna, di ba? Ipagkakanulo muna, di ba? Itatatwa muna, hindi ba? Ano pa? Tatalikuran siya ng lahat ng mga alagad. Lahat ng mga napagaling niya, wala na. Lahat ng mga napalayas niya ng demonyo at natulungan niya, wala na. Lahat ng mga napangaralan niya, wala na. Kaya nga, ngayon pa lang, bago pa mangyari ang mangyayari, sinasabi na ni Jesus. Binibili na sila ni Jesus na para malaman at mapatunayan na sila'y tunay na alagad, dapat sila'y sumusunod sa kanyang aral. Patuloy na susunod sa kanyang aral. Sigurado ako, alam ni Jesus ang mangyayari kapag wala na siya. Alam niyang isa-isa nang mawawala ang mga naniniwala sa Kanya. Ganyan naman ang tao di ba? Magaling lang pagkaharap mo, tama? Pagtalikod mo, nandun na, sumusunod na sa iba. Di ba? Ba't hindi ka mo? Election ngayon, di ba? Pag may patawag, doon tayo. Pag may patawag naman doon din naman tayo. Di ba? Ganyan naman talaga. Kaya hindi mo alam, hindi mo alam sino talaga ang susundan ng tao. Kung sinong kaharap, siyang sinusundan. Alam ni Jesus na pagkakanulo siya ni Judas. Alam ni Jesus na 3 beses siyang itatatwa ni Pedro. Alam niyang ang 12 alagad, tanging si Juan lang ang may iwan sa kanyang paanan kapag nakapako na siya sa krus. Alam niyang kahit lahat ng kanyang napagaling, kahit lahat ng kanyang mga natulungan, walang gagawin kapag siya'y nililitis na.
alam niyang iiwan siya kapag siya'y papatayin na. Kaya nga, ang bilin ni Jesus, ang patuloy na sumusunod sa kanyang aral, ang kikilalaning alagad. Kung paanong madaling sumunod ang mga tinawag ni Jesus para maging alagad. O, di ba? Isang tawag lang niya, anong ginawa? Sumunod agad. Di ba? Naalala niyo yung kwento nila Pedro? Kwento ng mga mangingisda? Kwento ni Mateo? Nung tinawag sila, walang pagdadalawang isip. Walang pagdadalawang sabi si Jesus. Tumayo at sumunod kay Jesus. Kung paanong andali nilang sumunod, siya namang bilis ding tumalikod. Ganon din yung mga nakatanggap ng kagalingan mula kay Jesus. Ang dali nilang napagaling, pero ang bilis din nilang nawalan ng pananampalataya. Tunay yan. Totoo yan nangyayari sa atin. Asa na yung mga pumasa sa board exam? Noong bago mag-board exam, hala, nobina. Hala, sinding kandila. Hala, rosaryo. Araw-araw nagsisimba. O, nung nakapasa na, asan na? Hello. O, hindi mo na makita, di ba? O, asa na yung mga nagdadasal na sana mabigyan sila ng anak? O, daming ganyan, no? Dasal ng dasal. Sumasayaw pa sa ubando. O, nung nabigyan na ng anak, nasa na? O, di ba? Pinapalo ang anak. Pinagmumura na ang anak. Pinipingot na ang anak. O, asa na yung ganon? Bakit ganon? Ang bilis magbago ng ating mga puso. Ang bilis nating tumalikod. Hindi literal ang pagsunod ang nais ni Jesus sa pagiging alagad. Hindi niya kailangan sunod sila ng sunod sa Kanya. Hindi. Ang kailangan lang niya, sundin ang Kanyang aral. Ang nais niya ay patuloy na sumunod ang mga tao sa Kanyang mga pangaral. Alam niyo po, nung bata pa ako, marami akong hindi naiintindihan na pangaral ng aking magulang. Tama ba yun, mga magulang? Di ba? Kahit kayo, alam ko, no, sawang-sawa na kayo magsabi sa inyong mga anak, anak, mag-aral mabuti. Anak, no, magtiyaga. No, anak, huwag kang magmura. Anak, huwag kang nakikipag-away. Anak, magsabi ka ng thank you. Di ba? Ang daming pangaral. Noon di ko maintindihan yon kung ba't sinasabi iyon. Ngayong tumanda na ako, naunawaan ko. Naintindihan ko. Tingnan nyo, hindi sinasabi ng mga magulang ang mga bagay na yon dahil magaling sila. Hindi po. Sinasabi at pinapangaral nila yon kasi nakita na nila ang pwedeng mangyari kapag hindi ka nag-aral ng mabuti. Nakita na nila ang mangyayari kapag lumaki kang bastos. Nakita na nila ang mangyayari kapag maaga kang nakipagrelasyon. Hindi po ba? Hindi, ang mga magulang natin, hindi yan magagaling. No? Kundi alam lang nila ang mangyayari. Kaya dapat sinusunod. Maaring ang magulang natin, minsan nang nadapa, minsan na nagkamali, hindi nakatapos ng pag-aaral. Kaya nga, sinasabi nila, ang pwedeng mangyari sa atin. Tinuturuan tayo para hindi na mangyari sa atin. Kaya nga, ito yung mas gusto ng mga magulang yung sumusunod sa mga aral, nakikinig sa pangaral. Di bali nang hindi mo sila kilalanin, di bali nang hindi mo sila suportahan, pero yung makita ng anak mo, makita ng magulang mo na sinunod mo ang kanilang mga pangaral, makita ng mga magulang na ikaw ay napabuti dahil sa kanilang aral, masarap na sa pakiramdam nila yon. Ang kabiguan ng magulang, yung makita yung anak na hindi maganda ang naging buhay.
Kasi ang magulang hindi tumitigil sa pangangaral eh. Ang magulang hindi tumitigil magturo. Yung bigyan mo ang magulang mo, okay yon, sasaya sila. Pero masasaya sila kung magiging maganda ang buhay mo. Isa sa buhay mo yung mga pinangaral at tinuro nila. Ganyan din sa atin. Ganyan din si Jesus. Ang gusto niya, makita, hindi lang ikaw ay nagsisimba, kundi paglabas ng simbahan, bit-bit mo ang aral. Ang gusto ng Diyos, hindi lang ikaw ay nagro-rosaryo, pero paglabas mo, sinasabuhay mo ang misteryo ng rosaryo. Ang gusto ng Diyos, hindi lang yung ikaw ay nagdidebosyon, pero ang gusto niya, namumuhay ka ng matuwid. Mga kapatid, ito ang pagiging alagad. Walang alagad, ang tanging pinakikinggan lang ay kanyang sarili. Dahil ang pagiging alagad ay higit sa pagsunod, kundi isang pangako sa Diyos. Pangako na susunod sa Diyos. Amen? Amen.